Buksan ho natin ang ating mga Bible, sa Genesis chapter 8, verse 22. Alam niyo, para mabago ang ugali natin, ang buhay natin, dapat po isip muna. Isip muna ang dapat tong binabago natin. Ang tema po natin sa buwan na ito is time of harvest. Panahon ng pag-ani. At alam ko namang naniniwala naman akong gusto niyo yung talagang umani, di ba? Talagang umani. May mga nakakausap po ako na napapasin ko, okay yung business, okay yung trabaho, okay yung ganyan. Alam niyo, sa tuwing nakakausap ko po sila, alam niyo, sa dulo ng pag-uusap namin at sa aming pag-uusap, hindi maaring hindi nila sasambitin yung tinatawag yung tithes and offering. Laging iyon ang bukang bibig nila. Sa tuwing may nakakausap ako na nakikita ko merong pagpapala, okay yung takbo ng business, okay yung takbo ng trabaho, ng mga Kristiyano yan, talagang isisingit nila yung faithfulness doon ho sa pagbibigay ho talaga. Bakit ho? Kasi yun naman ang sinabi ng Bible. Di ba? Yun naman talagang sinabi ng Bible. Nung nakaraan, tayo po ay nag-usap na ang ating topic ay increase of production. Time of harvest, paano tayo magkakaroon ng time of harvest? Paano ho tayo aani? Siyempre, dapat ini-increase natin yung production ng bawat isa. Production ng church. Ngunit ngayon, ang isa sa pag-uusapan ho natin is about yun hong pagbibigay. Pagtatanim. Kaya ang pamagat ng ating topic ngayon is magtanim ay di biro. Tandaan ho natin, yung magtanim, hindi ho biro yan. Kasi pag nagtanim ka, tiyak aani ka. Lalo na spiritually, tiyak aani ka. Kasi ito ho yung dapat talagang binabago natin . Kung gusto nating magbago ang takbo ng buhay natin, dapat magbago ang takbo ng kaisipan natin. Lalong-lalo na ho sa tithes and offering. At alam ko naman po, ako'y naniniwala na tayong Tigataytay New Life, ay bukas na ho yung isipan dyan. Pero sabi ko nga, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Kaya muli nating pag-aaralan upang sa gano'n ipaalala muli sa atin. Kasi ito talaga yung magbabago ng takbo ng buhay natin, materially, financially, yung giving. Tingnan natin to Genesis 8:22. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ibig sabihin, habang nandito daw ang mundo, habang may araw, may gabi, yun daw pagtatanim ay hindi ho mawawala. Sabi niya, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hanggat nandito ang mundo, tandaan natin, ang pagtatanim, hindi ho mawawala yan. Ibig sabihin, sa literal, totoo, at alam niyo ho bang lalong-lalo na sa espiritual. Dapat sa espiritual, ang pagtatanim, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ikaw ay narito at nalalanghap mo yung blessings ng Lord, binibigyan ka ng mga pagpapala ng Lord, dapat hindi ka humihinto ng pagtatanim. Bakit? Kasi ang sekreto ng harvest ay sowing, yung pong pagtatanim. Kasi pagka huminto kang magtanim, tsak hihinto at hihinto ka na mag-harvest. Kasi tandaan natin, lahat nagsisimula sa buto. Lahat yan nagsisimula sa buto. Kung gusto mo ng harvest, nagsisimula yan sa buto. Walang harvest kung walang buto. Tingnan ho natin yung 2 Peter 1:3. Ano sabi dyan? His divine na naman to, okay. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ano po sabi dyan? Sabi dyan, has given us everything we need for life. Alam niyo bang ang Diyos, kung tutusin,
Lahat ng kailangan natin nandito sa lupang ito. Walang anumang kailangan natin materially na wala sa lupang ito. Wala akong kotse, kung kailangan mo ng kotse, wala akong kotse na lalagpak sa langit at ngayon may kotse ka na. No. Ang alam ko lang dyan yung pita, yung commercial ng pita bumagsak kaso kalahati yung kotse. Ang lahat ng pangangailangan natin hindi babagsak mula sa langit. Alam nyo bang nandito na daw sa lupa? Hindi kinakailangang mahulog sa langit. Sabi ko nga, ang alam ko lang na nahulog sa langit, literal, ay si Satan. Kaya pag kami nagsasabi sa inyo, hulog ka ng langit. Magtanong ka, anong ibig mo sabihin? Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi si Satan lang talaga ang hinulog ng langit, literal. Kaya pag kayo may nagsasabi sa inyong ganyan, magtanong kayo. Alam niyo bang ang dahilan kung bakit hindi natin natatamasa? Kasi sabi ng Bible, nandito na pala lahat ng pangangailangan natin dito sa mundong ito. Ang problema talaga ay yun hong pagtatanim. Kasi pag hindi ka nagtatanim bilang isang Kristiyano, bagamat nandyan talaga ang lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid, hindi tayo aani. Tingnan natin Malakay 3:8-10. Tingnan natin. Malakay 3:8-10. Ano sabi diyan? Will a man rob God? Yet you rob me. Diba? But you ask, how do we rob you? Paano daw natin ninanakawan ng Diyos? In tithes and offerings. Alam niyo, makita natin dito, no? Sabi ng Lord, merong magnanakaw. Lumisigaw siya, merong magnanakaw. Magnanakaw. Yan ang sigaw ng Diyos eh. Ang tanong natin, sino? Sabi ng Lord, ikaw. Pag hindi mo binibigay ang tithes and offering, pangsyam, ito pa matindi. Hindi lang pala magnanakaw. Ano sabi diyan? You are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. At pagka ikaw, hindi mo ibinibigay yung tithes and offering mo, ang sabi ng Bible, you are under curse. Sapagkat ninanakawan mo ako. Alam niyo, kaya seryoso po tayo pagdating dito eh. Yung sa pagpipreach ng tithes and offering, kasi seryoso ang Diyos. Seryoso ang Diyos dito. Kaya sabi niya, you are under curse. Kasi nandun ang katotohanan. Pagka hindi tayo nagbibigay ng tithes and offering, we are under curse. Hindi tayo kailanman mapagpapala ng ating Diyos. Why? Because you are under curse. At sabi ng verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Bakit ka magbibigay ng tithes and offering? Una, sapagkat kailangan ng pagkain sa kanyang church, sa kanyang templo. Kailangan merong guguguli ng templo para sa kanyang pangangailangan. Pangalawa, sabi dito, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven to pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Pangalawa, kasi ito ang paraan upang ang kanyang kalangitan, yung floodgates of heaven, ay kanyang i-open at ibuhos sa atin ang pagpapala na gusto ng Diyos na ibigay sa buhay natin. Para mayroong pagkain sa aking templo, para may pangangailangan, para may gugulin ang church sa kanyang pangangailangan, at pangalawa, para sa atin. Kasi sa pamamagitan nito na pagpapala ka, yung floodgates of heaven, binubuksan ng Diyos para sa atin. Pagka pag ibinibigay natin yung tithes and offering natin. Genesis 7:11 and 12. Tingnan niyo to. Genesis 7:11 and 12. In the 600th year of Noah's life, on the 7th day of the 2nd month, on that day all the springs of the great deep burst forth. Tingnan niyo to ha.
And the floodgates of heavens were opened, and rain fell on earth 40 days and 40 nights. Ano yung mapapansin ho natin dito? Meron pong binanggit dito na floodgates of heavens. Alam niyo ho ba na una binuksan ng Diyos yung floodgates of heaven nung pong panahon nito pong si Noah. At binuksan ho niya yung floodgates of the heavens na yan. Bakit? Dahil ibinuhos niya yung baha na kumitil sa maraming tao nung panahong yon. At siyempre, nangako ang Diyos na hindi na niya muling bubuksan yan upang dumaloy yung tubig, yung ulan para patayin ng mga tao. Never. Pero alam niyo ba, dito sa Malakay 3:10, ay muling nagsabi ang Diyos na ito'y bubuksan niya. Pero bubuksan niya ito na hindi na ho yung pong ulan, hindi na tubig ang kanyang ibubuhos. Nangako siyang ibubuksan niya ito. At alam niyo ho ba, ang bubuhos dito ay yung pagpapala na galing doon po sa langit. At lagi niyang bubuksan ito. Saan? Kay nino? Doon sa magbibigay ng kanilang tithes and offering. At siyempre, hindi ho yan mabubuksan nang walang pangbukas. Paano natin bubuksan yan? Bubuksan siyempre natin yan pagka dinadala ho natin ang tithes and offering doon sa church. At tandaan ho natin, never na mabuksan ang floodgates of heavens kung walang tamang susi na pangbukas nito. At alam niyo, ang tamang susi ng pangbukas nito ay walang iba kung hindi yung pagbibigay talaga. Tandaan natin, ito pa isa. You cannot give what does not belongs to you. Alam niyo bang hindi ka makapagbibigay ng isang bagay na hindi naman galing sa'yo, hindi naman sa'yo. Sa Leviticus 27:30, ano sabi diyan? A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ano sabi dito? Yun daw tithes of everything. Yung ikapo ng mga bagay na tinatanggap po natin, na dinadala natin sa church, doon sa storehouse. Alam mo nyo, yan ay sa Diyos. Hindi atin yan. Kaya dapat, alam nyo, ito'y dinadala. Ibinabalik sa Diyos yung tithes na yan. Hindi ho yan pinamimigay. Hindi dapat itinutulong sa iba. Yan ho'y para sa Lord. Kasi Kanya yan. At yung way na ibinibigay natin kay Lord yan, dinadala natin sa storehouse, dinadala ho natin doon sa church ng ating Diyos na buhay. Kasi Kanya yan eh. At alam niyo bang isang katotohanan? Ikaw ay tunay lang na nagbibigay. Ika'y nagbibigay out of 90%. Pero yung 10%, kay Lord yan. Pero out of 90%, yun ho yung tinatawag na offering eh. At kung tutusin, doon ka lang talaga nagbibigay. Kasi yung 90% sa'yo yan. Sa'yo yan. And I do believe, dahil sa sinabi ng Malakay 3:8-10, yung dalawa ang magbubukas ng floodgates of heaven. Parang ganito yan, pagka ikaw yung nag-tithes, siguro ang Panginoon puposisyon doon sa floodgates of heavens. Puposisyon siya. Pero pagka ibinigay mo yung offering, alam niyo bang yung floodgates of heaven will be open. Bubuksan na niya ng lubusan yung floodgates of heavens na yan. Bakit? Kasi yung tithes nagpuposisyon sa'yo upang buksan yung floodgates of heavens na yan. At pagka nagbigay ka ng offering, doon ibinubuhos ng Diyos ang floodgates of heavens.
So, we need to bring the tithes and offering. Ibigay ho natin sa Panginoon. At actually, kung tutusin, kung ikaw huy nagbibigay lang ng iyong, nagbabalik ng iyong tithes, you are not generous. Ikaw ay obedient lang. Ikaw ho ay sumusunod lang. Bakit? Yan po'y sa Diyos. Sino dito gusto makabayad ng utang? Can you say amen? Uulitin ko. Sino dito gusto makabayad ng utang? Can you say amen? Okay. Alam niyo, ito ho yung paraan. Tithes and offering. Ang sekreto, tithing and offering. And actually, alam niyo ba, pag pinag-usapan ng Bible, yung pagtatanim, pag nagbasa ka ng Bible, lagi natin makikita dyan, mayroong tinatawag na pagtatanim. Ngayon, dahil nga ang tithes ay ibinabalik lang ho natin sa Diyos, alam niyo ba yung offering, doon lang talaga tayo nagbibigay. Doon lang talaga eh. Pagka nag-o-offering ka, doon ka nagbibigay. So, yung offering, alam niyo bang yan ho yung seed na sinasabi ng Bible? Yan, diyan ka nagtatanim at diyan ka aani. Kasi yung tithing, yan huy sa Diyos, hindi sa iyo yan. Pero yung seed na itinatanim mo kasi galing sa iyo yan. Yun ang offering. Ano yung offering? Yung sobra sa 10%. Yun ang offering mo. At yan ay nagsisilbing tanim upang ikaw ay umani. Tingnan natin 2 Corinthians 9 verse 10. Ano sabi diyan? He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply you, or your seed, for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ibig sabihin dito, ikaw daw ay sinusuplayan ng Diyos ng itatanim mo, ng mga seed na itatanim mo. At hindi lang yon. Ang Diyos nagbibigay din ng bread for food. Dalawa ang ibinibigay ng Panginoon. Pangtanim at pangkain. And actually nga dito, sabi dito, and multiply your seed for sowing and increase harvest of your righteousness. Pag nakikita ng Diyos na ikay nagtatanim at may balak kang magtanim, alam niyo bang ang Diyos nagbibigay ng pangtanim? Makita lang niya ang puso mo may balak magtanim. Tsak! Bibigyan at bibigyan kanya ng pangtanim. Pakitingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo, may balak ka bang magtanim? Ha? May balak ka bang magtanim? Balak pa lang, I do believe. Makita pa lang ng Diyos ang puso mo na nagtatanim ka. Bibigyan ka na ng maraming pangtanim. Dalawang bagay eh. Binibigyan ka doon ng Diyos ng pangtanim. Pangalawa, nagbibigay ng pangkain. Ibig sabihin, doon sa ibinibigay na blessing ni Lord sa iyo sa 90%, meron dyan para sa pangangailangan mo. At doon sa 90% na ibinibigay sa iyo ng Lord, meron dyan ay pangtanim mo. Ang tanong, yung bang pangtanim na sinasuggest ng Lord sa iyo, na kinukurot ka ng Panginoon, dyan sa pangtanim na yan, ay itinatanim ho natin. Baka naman yung pangtanim, kinakain pa rin natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong kainin, itanim mo, ha? Sabihin mo ng lakas, tayong lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag mong kainin, itanim mo. Kasi yung pangtanim, hindi pangkain. Magsasaka, may inani. Alam niyo bang yung magsasakang yan pagka umani? Alam ho namin to sa Bulacan, sapagkat ang pamilya namin magsasaka. Isineseparate ka agad nila yung binhing pangtanim. Inaalagaan yun. At alam niyo ho, yung mga binhi, pagka yan ay yung bang parang damuna ng palay, nakaseparate din yun, inaalagaan yun. Nakaseparate sa isang bukid yun. Kasi i-spread yun sa buong bukid.
Inaalagaan talaga yun na talagang pangtanim, binhiyo na pangtanim. At siyempre, yung pangkain, para sa pangangailangan nila yun araw-araw. Kaya alam niyo ba, pagka ang magsasaka, kinapos yan ng pangtanim o ng pangkain, never na yung kanyang pangtanim ay gagalawin niya. Kasi pag ginalaw pa niya yung kanyang pangtanim, tsak, wala na siyang aalihin. At wala na rin siyang kakainin. Kaya yan, sineseparate agad eh. Kasi yan para pangtanim talaga eh. Don't eat your seed. Pag magtatanim tayo, magtanim tayo. Itatak na natin sa isipan ko, o sa isipan mo, ito'y pangtanim ko. Ito'y pangkain ko. At sinasabi ko sa inyo, pagka ikay palatanim, palabigay si Lord. God only water what you plant. Tandaan ninyo, ang dinidiligan lang ng Lord ay yung inyong tinanim. Yun lang ang dinidiligan ng Lord. Doon lang talaga kayo makaka-harvest. Ang sabi ng Malakay 3:8 hanggang 10, test me in this. Subukan niyo ako. Alam niyo bang dito lang natin maririnig yan sa Malakay 3:8-10 pagdating pa sa giving? Yung test me in this. Tingnan niyo Exodus 16:16. Sabi diyan, do not test the Lord. Huwag niyo susubukin ng Lord. Sabi ng Exodus 16:16. Matthew 4:7, do not put the Lord your God to the test. Pero siyempre, except kasi sinabi ng Malakay 3:8-10 doon sa tithes and offering. Sabi niya, pagdating sa tithes and offering, test me in this. Alam ng Diyos ang kanyang sinasabi. Doon sa tithes and offering, ikaw ay pinayagan ng Diyos na subukan siya. Sa ilang mga bagay, pag sinubukan mo ang Diyos, papaluin ka. Pero dito inalaw ka niya at pagka sinubukan mo ang Diyos dito, pagpapala ang ibibigay sa inyo, hindi pagpalo. Tandaan niyo, si Jesus, ang God ang may sabi nito. Alam mo bakit? I do believe ganito eh. Kasi alam niya, ang isa sa pinakamahirap nating bitawan ay yung pong ating mga pera. Yung ating mga pananalapi. May mga workers na ibibigay ang time sa Lord doon po sa church. Naglilingkod. Ano? Pero minsan, hindi sila nagtatites and offering. Alam nyo, imbalance yun. Hindi balance yun eh. Kasi kung naibibigay mo yung time mo kay Lord, dapat na ibibigay mo rin, yung tithes and offering mo, na ibibigay mo rin yung iyong pananalapi kay Jesus. Kasi tandaan natin, doon sa 2 Corinthians 8:1-5, yung taga-Macedonia, tumulong doon sa Jerusalem, bagamat hirap na hirap sila. At alam niyo ang dahilan kung bakit sila tumulong? Kasi doon sa verse 5, sinabi doon, kasi ibinigay nila ang sarili nila kay Lord. Ito yung talagang naglilingkod eh. Ito yung talagang nagbibigay ng lahat-lahat kay Lord. Ibinigay nila yung sarili nila kay Lord, at dahil doon, naibigay nila yung tulong nila. Yung kanilang material things. Napakadali nilang bitawan. Bakit? Kasi binitawan na nila ang buhay nila kay Lord. Ibinigay na nila ang buong buhay nila sa ating Panginoong Jesus. Tandaan ninyo, your harvest depends on the measure you give. Tingnan natin to. Luke 6:38. Luke 6:38. Sabi diyan, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sabi dito,
sa inyong pagbibigay. Ano? Iyon daw measure ng inyong pagbibigay. Yun din ang measure ng inyong tatanggapin. Kasi ang Diyos, bumabase doon sa itinatanim natin. Kung ano yung itinanim natin, tandaan ninyo, yun din ang aanihin natin. Ang tithing, hindi pwedeng itanim yan. Alam niyo ba yung ating pagbibigay, yung offering natin, yun ang seed, yun ang minumultiply ng ating Lord. At siyempre, your harvest depends on the measure na iyong ipinlan. 2 Corinthians 9:6. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 9:6, sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Pag ikaw ay nagtanim ng marami, marami din ang aanihin mo. Pero pagka tanim ka ng konti, konti din ang aanihin mo. Sino nakarinig noon? Can you say amen? Yung malakas, 1, 2, 3. Yan, narinig natin yan, ha? Alam niyo ba ang mga taga-Korinto, ang tali-talino? Hindi lang sila matalino. Masipag pa sila. Pero bakit sinabi ni Pablo ito? Sabi niya, pagka nagtanim kayo ng konti aanihin nyo. Pagka nagtanim kayo ng marami aanihin nyo. Ang sipag nila, ang tali-talino nila, pero kulang sila sa pananampalataya. Kaya hinabon sila ni Pablo, pag nagtanim kayo ng marami din ang aanihin ninyo. Ngayon natandaan natin, low yan eh. Konti rin. Marami din. Alam niyo bang mapapatawad pa natin yung gustong umani ng madami pero konti ang tanim? Mapapatawad pa natin yun eh. Pero yung gustong umani ng madami pero hindi naman nagtatanim, mga kapatid, yun ang hindi natin mapapatawad. Bakit? Gusto mong umani ng madami, hindi ka namang nagtatanim, ang kapal mo. Sabi ng Bible, batas na ito, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang aanihin mo. Parang sinabi natin kay Lord, Lord, may magagawa ka ba sa buhay ko? Lord, may magagawa ka sa buhay ko. Pero sabi ng Lord, may ginagawa ka ba? May magagawa ang Diyos sa buhay natin. Pero ang tanong, may ginagawa ka ba? Yung kokonti ang tanim, kokonti ang aanihin. Di lalo na yung walang tanim, wala kang aanihin. Pag nagtanim ka ng hangin, ang aanihin mo hangin din. Buti na lang kung yung hangin ay galing sa labas. Kung galing sa loob yung hangin, mahirap yun. Pag nagtanim ka ng hangin, hangin din ang aanihin mo. Maraming Kristiyano nagrereklamo, ba't hindi ako pinagpapala? Bakit naghihirap ako? Alam niyo mga kapatid, pag humarap ka sa salamin, nakita mong may pimples ka, huwag mong sisihin ang salamin. Ang sisihin mo sarili mo. Hindi kasalanan ng salamin yan. Kasalanan mo yun. Pag sinabi ng Lord na ito yun. Pag sinabi ng Lord, period, huwag mo nang lagyan ng question mark. Yun ang batas ng banal na kasulatan. Yun ang batas ng Lord. Pagka nagtanim ka ng kokonti ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng marami ang aanihin mo. Heto pa. Alam niyo bang merong DNA? Ang katotohanan ng DNA, nandyan ho yan. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Tingnan mo lang yung mukha ng katabi mo. Alam niyo bang iyan ang DNA? Tingnan mo yung tatay at nanay niyan. Kamukha din. Di ba? Tingnan niyo ako. Kamukha ako ng tatay ko. Di ba? Pero mas pogi ako kasi medyo... Kasi yun ang DNA eh. Di ba? Pag sinabing DNA, pag buto mo mangga din ang anihin mo. Yung seed, may DNA yan. Tandaan natin.
you produce the same kind. Magpuproduce ka, kung ano yung buto mo, yun din ang uri na ipuproduce mo. Kaya nga, tingnan nyo tatay at nanay nyo, mukhang ganyan eh. Kasi yun ang DNA eh. Alam nyo ba sa seed, spiritually, meron ding DNA yan. Alam niyo bang pwede nating lagyan ng DNA yung mga seed, yung mga offering na ibinibigay natin kay Lord? Alam niyo bang pwedeng nating pangalanan yung mga seed na ibinibigay natin kay Lord, yung mga offering na yan? You can name your seed. Alam ba, magbibigay ka kay Lord. Magtatanim ka kay Lord. Lord, itong seed na ito, kasi yung literal na seed, may DNA yan. Yung spiritual na seed, I do believe, meron ding DNA yan. Pwedeng magkaroon ng DNA yan. Pwede mong pangalanan yung seed mo. Lord, itong seed na ito, ibibigay ko sa iyo, Lord. Itatanim ko ito para sa kotse ko. At pwede mong anihin yung kotseng yun. Sino ang gusto ng kotse dito? Can you say amen? O, yung mga kabataan, gusto. O, magtanim ka para sa kotse. Sino dito gusto house and lot? Can you say amen? O, iba ay magtanim ka para sa house and lot. Sino dito gusto boyfriend? Wala, meron ba? Magtanim ka. Pwedeng maging DNA yan. Sabi nung isa, pastor, pagka boyfriend, seed yan, minumultiply eh. Baka maging madami boyfriend ko. Hindi, alam nung seed yun. May utak ang seed. Huwag kang mag-alala. May utak ang seed. Pagka ikay nagtanim at pinangalanan mo yan, magiging DNA yan, at sa iyong pananampalataya, sinabi mo, Lord, ito'y tinatanim ko para sa kotse ko. Ito'y tinatanim ko para sa bahay at lupa ko. Ito'y tinatanim ko para sa edukasyon ng aking mga anak. Alam niyo bang kung ano yung DNA ng seed mo? Pwedeng mangyari sa buhay mo. Yun din ang aanihin mo. Isang asawa ng pastor, kailangan ho niya ng pangmatrikula ng kanyang anak. Alam niyo bang nagtanim siya para sa matrikula ng kanyang anak sa church? Alam niyo bang tumawag sa kanya yung ninang nung kanyang anak? Sabi niya, Mare, sagot ko na ang 18 years na pag-aaral ng iyong anak. Bakit? Kasi DNA eh. Tinanim mo. So, yun din ang aanihin mo. Ikakasal. Narinig ko yung patutuo nito. Matin ako ng church. Ikakasal sila, hindi sapat yung kanilang pera. Talagang hindi sapat. Alam niyo, nag-usap sila, itanim natin. Itanim na natin. Itinanim nila. At alam niyo bang may tumawag sa kanila? May tumulong sa kanila. Sinagot yung lahat ng gastos doon sa kanilang kasal. Totoo ito, mga true to life story to. Bakit? Kung meron kang faith, meron kang pananampalataya, hindi mo mailalarawan ang nangyayari sa spiritual world. Ang isang Kristiyano nabubuhay sa pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay doon sa nakikita lang natin. At ang sabi ng Hebrews 11:1, ang nagpiplease sa Lord ay faith. Dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. At isa sa way na tayo nananampalataya, yung seed nilalagyan natin minsan ng DNA. Plant on good ground. Tandaan mo. May DNA nga yung seed mo. Pero ang problema, baka naman yung pinagtataniman mo, hindi matabang lupa, kaya hindi tumutubo. Alam niyo ba na safe na magtatanim tayo? Na pinaka-safe na iyan ay matabang lupa ay ang church. Ang ating iglesia. Kaya nga dapat pag magtatanim tayo, pipili tayo, ito ba'y matabang lupa, ito ba'y matabang lupa, ito ba'y matabang lupa. Pero kung gusto niyo ng safe na pagtatanim, doon ka dapat nagtatanim doon sa church. Acts 10:4, tingnan natin. Acts 10:4. Tingnan niyo to. Cornelius stared at him in fear.
What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Ano sabi dito? Yung giving o yung offering nito po si Cornelius napansin ng Diyos. Sino si Cornelius? Sinasabi ko sa inyo, hindi mo siya katulad. Ika'y Kristiyano. Hindi pa siya tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gentile siya nung panahon yun. Pero alam niyo ba, napansin ng Diyos yung pagbibigay niya. Kung itong Gentile na ito, itong hindi pa lubusang nagbibigay ng buhay kay Kristo, nagbigay, nag-offer ng something napansin ng Diyos, ikaw pa kaya na kanyang anak, ang hindi mapapansin ng iyong pagbibigay. Hinamon ako ng isang pastor. Alam mo, sa church sabi niya, hinamon ko ang church sa 6 months. At naging tapat kayo sa pagbibigay at hindi kayo umani. Hindi kayo pinagpala. Ibibigay ko sa inyo ang house and lot ko. Siya lang po yun, siya lang. Siya lang po yun. Hindi. Bakit ginano ng pastor? Kasi sigurado siya. Sigurado siya. Kung si Cornelius napansin, ikaw pa kaya? Tandaan ninyo, if we are seed-oriented, we can never be need-oriented. Pwede ba tumayo tayong lahat? Tumayo tayong lahat. Siguro ang dahilan kung bakit minsan ang laging nasa isip at nasa buhay natin ay needs. It is because baka nakakalimutan natin yung seed. Tandaan niyo, if we are seed-oriented, we can never be need-oriented. Alam niyo, pagka ang seed nandun, nawawala ang needs. Pagka ang seed ang namamayani sa buhay natin, that is the secret of blessing. Floodgates of heavens will be open to us. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangangaral ngayong umagang ito, ito po yung sikreto, Panginoon. Alam ko po, meron pong mga ngayon lang nakadalo dito po sa church na ito. Lord, hayaan mong hipuin ang puso niya na sa kanyang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napakapalad niya sapagkat ngayon ay natutunan niya ito. Kasi ito yung sikreto ng blessings, oh God. At kung maaga pa naming matututunan to, Lord, maagang mapupunta sa amin ang mga pagpapala, Lord, na gusto mo sa buhay namin. Hindi po bilang mga Kristiyano, Lord, patuloy mong i-open ang sarili namin, Panginoon, sa mga katotohanan ng banal na kasulatang ito. Lord, I am just your preacher, O God. Responsibility ko, Lord, dito sa church na ito, na always to remind them about Malakay 3:8 hanggang 10. Na laging ipaalala sa kanila yung pong pagtatanim, Panginoong Yesus. Kasi Lord, ang pagtatanim, ito po yung talagang sikreto upang mag-multiply, Panginoon, yung mga pagpapala sa buhay namin. Ito yung sikreto upang yung floodgates of heavens na yan ay mabuksan sa buhay namin, Panginoong Yesus.
Patuloy mong payabungin sa buhay namin, Panginoon, ang mga natanggap po namin, Panginoong salita. Convince us always, O God. At sinasabi ko po sa kanila, at sinasabi ng iyong banal na salita, pagka kami magtatapat dito, sigurado, mabubuksan ang kalangitan sa buhay namin. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, Amen.